Amen. Isa nga po muna ang malakas na palakpak sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. At sa oras na ito, tanong na naman, salamat sa ating Panginoon. Sa lahat ng bagay, ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Lahat tayo ay maraming pinagdadaanan at ito po ay ating napagtagumpayan dahil lamang po sa pagkatawa po ng ating Panginoon. Kaya lahat ng bagay na ating naranasan sa mga nakalipas na araw, na linggo, dapat po ang lahat yan ay pagkasalamat po natin sa ating Panginoon upang mahayag po ang kadakilaan po ng ating Panginoon Diyos na buhay. At talaga nakikita ko naman sa panahon nito, marami naman po ang nakangiti. Marami po magpapasalamat sa Panginoon. No? Dahil marami po ang nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon Diyos na buhay. Pinaya ko lahat na makipagbukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng mga awit, Kapitulo 50, versikulo 23. Ang sabi po dito, ang parangal na nais ko na sa akin ihain ay handog ng pasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang iniligtas ang lahat na masunurin. Amen. Ang ihandog po daw natin sa Panginoon, ano po ay ang pasasalamat. Amen. At ang sabi ng mga awit, akin namang iniligtas ang lahat na masunurin. Kaya po tayo po lahat nagpasalamat sa Panginoon. Diyan po na ang proteksyon gabay at pag-ingat po ng Diyos ay nasa atin po. Bakit po? Lagi po natin inahayag, amen, ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. At kapag ganito po, lagi ang nakikita ng Diyos sa atin, linggo, hindi lamang linggo, araw-araw, diyan, ang proteksyon ng Panginoong gabay at pag-ingat ay nasa ating pong lahat. Amen. Kaya po sa pagpapasalamat, wala pong lugi. Amen. Kaya po ang lahat, kailangan magunahan po sa pagtaas ng ating mga bayan sa Panginoon para ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga bagay na mabuti na ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Ngayon, taas na po mga kabay. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Susan Panirang. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Ako po'y nagpapasalamat dahil iningatan po kami ng Diyos sa buong linggo. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos, sa buhay natin Diyos, sa buhay ni Pastor Rodi na nabalik na sa Bulacan. Amen. Dumating siya noong 9 Tuesday. So salamat po sa pag-iingat ng Diyos sa kanya. Nakarating siya na safe. At nagpapasalamat din po ako sa lahat po na nandirito, sa buhay ko, sa buhay ninyo. Sa kagabi po, napakaganda po ang revelasyon ng prayer and fasting namin kagabi. So, lalo na po sa versikulo ni Ate Winnie. Na sabi nga sa awit 9:9, na si Yahweh nga daw po ay ang ating takbuhan at kanlungan sa lahat ng ating pangangailangan. Sino po ba sa atin yung umaasa kay Yahweh? Sa Diyos na buhay. Di ba tayo naman po lahat? So isa po kami doon, kami mag-asawa na walang trabaho ay umaasa po kami kay Yahweh. Gumagamit po siya ng mga tao para po pagpapalay kami. Hindi lang po pala pag ikaw po talaga naglilingkod sa Diyos, hindi ka po talaga niya gugutumin. Pagos na dami pa yung biyaya sa iyo. No? Salamat sa Diyos. Palakpakan lang po natin ang buhay ng Diyos. Glory to God. Glory sa Diyos po ang papuri talaga. At anong pagdating niya galing sa Mindanao, pumunta kami agad kinabukasan sa Malis. Ito ngayon, sumakay kami ng jeep pa uwi dito, galing sa Malis. Ito bang, siyempre, napakalinaw ang mata, nakakita yung kabilang mata, grabe kalinaw ang mata, sumakay kami sa jeep. So itong jeep na sinakyan namin, yung pasahero ba na sagi ko, napatid ako dun sa bag niya. Grabe talaga ang grabe talaga ang inis ko, sabi ko, Lord, hindi pala ako yun, sabi ko, ganun po rin yung Panginoon. Alam mo, nagsalita lang po ako, hindi naman masamang magalit, pero sabi ko, grabe naman kayo.
yung ano niyo, yung gamit ninyo, nakaharang po sa dadaanan ng pasahero. Tapos ang dalawa nitong upuan bakante sa likod ng driver. So doon ako pumuesto. Sabi ko, meron naman dito ang pwesto, tapos di kayo dito nagpupunta. Naku, kung talagang unbeliever lang ako, naku, makapakaputong-bongbong talaga ako. Supurihin ng Diyos. Kaya itong time na yun, bumukol talaga yung dito ko. Nangulgod ako dun sa, ng jeep na gano'n, yung stainless. Sabi ko nga kay pastor, ano ba yan? Sabi ko, sakit nun ah. Pagbaba ko, sabi ko, nabukol pa ba ako? Sabi ko, nawala na yung bukol ko, purihin ng Diyos. Sabi ko, nawala na, sabi ko, purihin ng Diyos. Pag ano ko talaga, hindi ko kung ang loko ko, andito yung bukol. Pagbaba ko ng jeep, purihin ng Diyos. Sabi ko, ano yung bukol? Sabi ko, purihin ng Diyos. Sabi ko, Lord, andyan ka pa rin. Tama pa rin sinasabi. Kagabi, sabi ni Pastora, pag ikaw nagipit, pag ikaw nangangailangan sa Diyos ka lumapit o sa kapwa-tao, dahil ang Diyos nandun na sa tabi mo, siya una-una tawagin mo bago ang lahat. Amen? So salamat sa Diyos, salamat talaga. Dahil pagbaba ko na wala yung bukol ko, sabi ko ganun, kung tinanmin ko ng galit ko, siguro bukol na bukol pa siguro ako. So pasalamat talaga ako sa Diyos, sa bagong umaga. Kagabi din, si Pastor, hindi na nakaano sa focus sa pag-prayer and fasting. Biglang tumaas yung blood pressure niya, 177 over 141. Sabi ko, purihin Panginoon. Sabi ko, Pastora, takbo kami ni Pastora sa bahay nila. Painom ko siya ng gamot. Sabi ko, Lord, hindi ko siya pwedeng iwanan. Ginapit na si Satan, di ba? So sabi ko gano'n, pumunta ako nun. Sabi ko, pababa na sa'yo. Pumunta ka na doon. Sabi ko, hindi. Bababa mo na kasi tutulong ako kay Pastor. Ay, kay Pastora sa bahay niya. Ako lang kasama. Sabi ko, di, 30 minutes lang, pababain ko lang yung blood pressure mo. Purihin ang Panginoon. Within 30 minutes, bumaba siya sa 140 over 120. Sabi ko, purihin ang Panginoon. Bilis talaga ng baba ng blood pressure. Sabi ko talaga ng Diyos, hindi ka talaga niya pabayaan. Nandyan lang, tawagin mo lang siya. Huwag yung kapwa-tao mo. Purihin at sa Diyos po ang papurit. Pasasalamat. Salamat po. Ngayon, napakabuti ng Panginoon. Awit 23 versikulo 1. At siya ay aking pastor, hindi ako magkukulang. Amen. Sa lahat ng bagay, kapag ito ay sa Panginoon, hindi ka magkukulang. Sa lahat ng bagay, proteksyon at pag-iingat ng Panginoon ay nasa ating pong lahat. Taas lang po ang kamay, sino pa po, palabak po natin ang buhay natin sa buhay ko ni Sister Dinalisa de la Peña. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at pinatibig sa Diyos na buhay. Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa Panginoon sa isang pribilehiyo na ako po ay nagpapasalamat dito sa una dahil alam naman po natin na ating buhay ay hindi po natin alam yan kung kayo ba mawala. At salamat sa bagay ay ito po tayo po yung nakakapasalamat. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nga po yung aking mga kapatid doon po wala pa sila ng mga trabaho. Sa kahabagan po ng Panginoon sa buhay ng aking asawa, yung ako habang siya nagtatrabaho, pinagpapala ng Diyos dahil nga po pala, inaabot ng Diyos. May darating po baga po pala, napakabuti po pala ng Diyos. Pag tinabot po sa buong ni Abraham, di ba po si Abraham, siya po yung pinagpala ng Diyos. Pero kung sa mga kamag-anak ni Abraham, kasakit na rin po sila sa pagpapala, di ba po sa buhay ng Diyos, di ba po. Ngayon, sa buhay po namin pala, na kahit nasa Diyos, kahit napakapala din po pala ng ating pamilya, kasi kahit pinagpala, magkakaroon na rin sila, mapapahati na sila. At yun po, nagpapasalamat ako sa harapan na habang yung aking mga kapatid sa trabaho, nandiyan habang yung Panginoon, pinagtatrabaho ng aking asawa, hindi nagpapala, kaysa makapito, hindi pa po sila sumasahod. Sa habang ng Panginoon, yun doon po nagagaling sa kinikita ni Gladys. Pagkatapos po, nung sumahod ko sa aking mga kapatid, sumahod na. Ngayon, nung sila ay sumahod na, hindi sila ako masilin. Kasi alam nila ako yung mga pera, ako wala ko sa Diyos. Hindi, sabi ko, sa Diyos ako lumapit. Nanalangin ako, nag-pray ko. Sabi ko, Lord, nanalangin po ako ng madaling araw, gaya ko ng ginagawa ng Pasko. Nanalangin ako kasi kinita yung asawa ko, di ba po, kinita niya yung makisagal, kinita niya. Magtanong natin po, bago ng Diyos ko. Nanalangin ako sa Diyos at sabi ko, Lord, ano gawin ko nung divination kagabila sa Diyos? Sabi ko sa bukang awit, di ba po, sabi ko, ni Mama Susan, di ba po sa bukang awit na sa Diyos ako kumanto. Sa Diyos ako nanalangin na sabi ko, Lord, hindi ko masigil yung kapatid ko kasi yun. Sa Diyos po ako nagsumbong, ganyan. Tapos po, pinagkatiwala ko sa kanya, pero ang sabi ni Brad sa akin, Mama, sige na,
Ay ko, hindi na rin ako nagsinungaling. Sabi ko, God, hindi ba? Pinabahalan ng Diyos. Ay, ang tagal ko po ulit na sahod nila. At tunay namin po, napakabuti ng Diyos. Alam niyo rin po ba na, di ba lagi sinasabi ng pastor na kung gusto niyo maranasan ang mga himalang ng pagpapala, kumilos kayo sa Diyos. At hindi naman po ako kumilos, hindi po ako naglilinis para, ibawa po, maparagalan. Kundi, sabi ko nga kumilos. Kumbaga po, sundin ko kaya yung sinasabi ng pastor. Linis kaya ako hindi dahil para sa pagpapala, wala. Hindi ba sana sabi niya sa akin, para maranasan niyo ang Diyos? Hindi ko bilinis yun, hindi dahil na ako ito para ipagyabag. Ito nga ako talaga magbayag yung sabang nililinis ako, dumating kapatid ko. Sabi niya, ate, ano ba? Ngayon yung pera si Jenny, ano ba? Hindi na ako magsalita. Ay, hindi ko may ako si Jenny sa'yo, ibabayaran na ito. Ninamis ako, sabi ko, grabe ka talaga, sabi ko, umupo kami, kapatid ko, ano magupit. Kanina kong mga grabe, hindi ko sa Diyos, di paano ngayon mapapayaran? Kaya dahil nga, hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga pagpapala, kung saan man sa inyo nanggaling yan. Pero tingnan mo, napakabuti ng Diyos para lang, di ba lang natin yung mga kapatid natin sa, wala ko sa kanila, para baby na po sila. Ngayon, kung maninir tayo, hindi sasabihin naman nila, yan ang mukha ng pera, yan pa yung, wala rin Diyos, pero pag pinagkatiwala ko natin sa Kanya, siya talaga yung ATMs, dahil nga po buhay, ang ngayon na buhay ang Diyos. Amen. Dati ako lagi na ako nagdi-desire na gusto ko magpapalo. Bagamat siyempre, nung nandito na ako sa Diyos, sabi nga ng pastor, kumilos kayo para naranasan mo ang Diyos. Kumikilos ako, sabi ko, ganun talaga. Nabibless ako, sabi kasi ng asawa ko, mahal ang pera ko. Eh, pera mo yan. Napapayak ako, sabi ko, grabe naman ngayon. Dati, gusto ko yung marinig sa mga asawa ko kasi hindi ko yung narinig. Pero nung nasa bis na ako, humikilos ako sa Diyos, hindi para, di ba, para pusin ko. Sabi ng pastor, para maranasan natin ang Diyos. Hindi na niyo po yung mga bagay na nakaka-amaze kasi pinaparanas niya sa akin. Kaya sabi ko, grabe Lord, sobra akong natatouch. Naniniwala ako talaga na nakakabuti ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabi sa mga anak ko na nung ano ginagawa ng vlog sa mundo, napili kayong matatag, lagi kayong pumunta sa church, dahil nandun lahat. Nandun sinasabi sa mga kapatid ko, huwag na kayong mangarap. Subukan niyo kilalanin si Lord, sumuko kayo sa Kanya dahil na mawala ang papalain sa Diyos. Amen. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos ko lang talaga ang kapulihan. Amen. Mabuti po ang Panginoon. No, sundin lamang po natin ang Panginoon. At unahin, sabi nga sa Matthew 6:23, but seek first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Susunod na mapagpapala kapag na po natin ang Panginoon. Amen. At sa lipak po natin ang buhay natin sa buhay po ni Sister Mila. Hallelujah. Tuloy ng Panginoon. So, papayag ako ng pasalamat sa Diyos kasi yung linggo, pinibigyan ko ng mga kapatid. Kasi ito kami yung pinagpala. Na nagpapasalamat lang ako sa kanyang sa ginagawa ng diablo sa kanyang mga buhay. Hindi pa rin ang kami ng sa kanyang mga buhay kasi kaya nililigay yung mga buhay na ito. Ang asawa ko, walang babaw na yung ligat, yung pagkawa na yung sa Madina kasi yung lalakot nila, yung lalakot nila, yung as yung pangalan na lalakot tapos sa district, yung makapangalan sa bayo yung naman ko, ngayon, nalisin kayo, kuya mo na ko. Kaya yung sa bukas na naman, ibigay yung pangalan ng asawa ko na nililipat ko. Sa Diyos kong kapira na, napakabuto ko na ganun kasi yung gusto, yung mga hindi ka dapat tinagayos na itong ginawa ng Diyos mo sa buhay ng district pati sa anak ko na ayos na rin. Kaya salamat talaga sa kanyang talagang napakabuti ng Diyos. Isa pa, hindi ako pumapayag na palayo sa Baypan ng Bang kasi sabi ko, hindi ko malalagay yung Baypan ng Bang. Malayo, kung kami nilin, doon kami pagkiliran sa may bypass ng mga din, sa may, basta malalaki sa tabi. Ayaw ko ako doon, malayo, bahala na ako sa akin mo. Talagang, ayaw ko mamalay sa loob lahat. Kasi tumulan ang loob sa buhay ko. Wala din ang gagawin ng sa buhay ko. Kaya, mahirap talaga malayo sa akin. Kaya mga mahal sa buhay ko, kapatid.
all yung papalit na walang mawala sa Panginoon. Isa pa, unahin talaga natin yung Diyos kasi ang Diyos ang natutunan sa lahat ng kabalang. Totoo yan ang 6:33, totoo yan mga kapatid. Kung unahin lang natin ang Lord, kasi bago na ang buhay, masalang ko sa Lord. Kung magkano binibigay sa akin, iniibon ko yan. Kaya kapag Lord, hindi sabi ko talaga na ako mabait. Talaga, nakakapagpunin ng Diyos kasi yung magkano binibigay sa Lord sa akin, binibigay ko sa Lord. Talaga, sa Diyos ang Lord. Amen, totoo po yan. Inunala po natin ang Panginoon, susunod na natin mga pagpapala. Isa na lang po, sa palapak po natin po yun sa buhay po ni Brother Ronnie Balira. Salamat po sa buhay po natin buhay ng Panginoon. Ako po yung nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos na kagabi, sorry na hindi talaga ako nakapagtapos ng ating training pasting gawa nung biglang tumas yung BP ko. Pero okay naman, nung kagabi, umakit ko sa pahinga, minum ng gamot, buwa naman siya. Tapos lagi pasalamat ko kay Lord ng umaga, BP ako ulit, naging normal na po yung BP. So, yan talaga ang ng buhay ng isang Kristiyano kung ikaw nanalig sa Diyos, talagang hindi ka pababayaan. Ako nagpasalamat din ako ngayon kasi pag tumas ng BP ko, mayroon ng sign. Di katulad ng araw na maabot na ng 200 ng yung BP ko, wala man lang akong naramdaman. Pero ngayon, yung sumasakit ng ulo ko. Kaya, parang aware na ako doon. Kaya ako pasalamat ko talaga na binigyan niya ako ng sign na gano'n. Kasi dati, pag sumabot ng tumas ang BP ko, parang normal lang sa akin, wala akong naramdaman. Delikado pala yun. Pagkabigla na lang daw mag-collapse, no? Kaya, salamat sa Diyos, no? Ay, siya ko lang yung experience ko sa Mindanao. Kasi ako siguro naka-3-4 na church ako yung natin nandun. No? Pero nakita ko talaga na iba talaga ang ginainip sa pagdating sa kaya magpasalamat tayo na binigyan tayo na magpapastol at pinapakain tayo ng mga sariwang damo. No? Kasi doon nakikita ko na hindi sila anointed. Hindi katulad dito na nakikita ko talaga na hindi lang sa kanang pastor, pati na rin sa mga member nila na parang walang buhay-buhay. Nandiyan naman si Pastor Susan, pero binigyan nila ko rin sa kung paano mag-preach, pero imbis na salita ng Diyos ang inano ko, kalahati lang ang binigay ko sa kanila, ang iba. Sabi ko, pag ganyan ang panambahan ninyo, hindi kayo bibigyan ng Diyos. Una tinira ko yung music ministry. Sabi ko, pag ganyan ang music ministry nyo, hindi natutuwa Diyos inyo. Kasi doon sa probinsya, easy ang amateur doon eh. Usong-uso. Pag kumakanta kayo sa amateur, pinaghadaan nyo, nagpapractice kayo. Pero pag kumakanta kayo sa Diyos, tutugtog na lang kayo bigla, na wala hindi man lang kayo nag-practice. Pag sumasayaw kayo sa harapan ng Diyos, sabi ko, talagang nahihiya kayo. Pero pag sumasayaw kayo sa disco, tudakimpot kayo, sumitayo hindi pa. Sabi ko, yan bang ipakita natin sa Diyos, nagsasamba tayo ng tapos ang natin, di natin pakita sa Diyos na tayo talagang taos puso yung paglilingkod natin sa kanila. Sabi ko, yung mga music ministry, yung nagsigigitar, yung nag-drums, walang kalati na to eh. Sabi ko, sa amin, bata lang ang tumutugtog, pero matutuwa ka. Sabi ko, hindi katulad sa inyo, mga matatanda na, pero palibasa siguro, mula Lunes hanggang Sabado, ang hinahawakan isip ninyo, puro puti ng gin. Which is common pala. Wala kong hapon totoo. Yung pala, yung mga music ministry nila, manginginom. O kaya mo, nung nandun ako, na-aksidente siya, buti ka mo yung gumanga sa kanya, yung drummer nila. Dami mo ka ng gigitar, nabangga ng coaching, kaparada sa tabi, binangga. Buti na lang ang gumanga sa kanya, doktor. Di, nasa hospital, di wala kaya, operasyon, libre. Nung December, kailan nung, last week lang, before ko umuwi dito, pista doon sa kanila. Tinutusan ng tiyahe, nakuha ng mga gamot.
Kasi papagamot natin yung tiyahin. Napangga naman siya ulit. Napangga naman siya. May fracture dito sa balikat. Hindi naman lang din sa doktor. Sabi ko, pumunta ka sa prestisyo, pagpa-blood test para yung nakabangga sa'yo, yun ang mag-iskaso, bayad sa, fracture. Ayaw ng tatay, kasi ang tatay, nasuhulan ng tanduay. Sabi ko, ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Na, pastor, nasuhulan ka, tanduay. Pangit yun. Kasi ang buhay ng isang Kristiyano, hindi na nasuhulan. Tamo, ang anak mo ngayon, nagtiis. Ibig na operahan, wala din na operahan kasi hindi na binayaran ng makabangga. Ngayon, wala. Namagaling yung balikat, sabi ng doktor dapat i-operahan. Hindi naman talaga yung pinoperahan. Ayun, nagtiis siya ngayon. Kaya sabi ko, warning mo yan. Kasi pangalawa mo yan dapat. Tigil mo na yung bisyo mo, itigil mo na yung pag-inom mo, mag-focus ka na lang sa music ministry. Yan mo yung mga grupo mo na mag-practice kayo lagi. Hindi yung saka na lang kayo magtutugtog, walang practice. Yan o? Kaya, salamat tayo na naging dito tayo sa Gmail family kasi dito ko naranasan talaga na iba talaga to dito sa Gmail. Amen. Ang dami kong church na puntahan, dami kong natunan, pero iba, para pag kulang, malaking kulang. Pero dito ko lang naranasan na kumpleto lahat. Talagang masisiyahan ka. Amen. Amen. Talaga po makikita po ang bunga sa isang puno. Kanaw-dawa po yung puno na siya rin bunga. Kaya po mapayat po tayo dito sa Jesus Malek dahil ginugod po tayo ng Panginoon sa pamimitan po natin mahal na pastora. Talapak po natin ang buhay ng Diyos. Yung kaprado po ay sa buhay po ni Spirit Arlene Osoman para po sa promise.